Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Okay, kumustahin ko yung aking mga subscribers. Tayo ay 138,000 subscribers na. Meron itong channel ko, meron ng 138,000 subscribers. At yung aking mga viewers ko, sana ay mawili kayo. Patuloy kayong manood nitong aking mga vlogs. Yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel, sana ay yun, mawili kayo. At alam nyo marami kayong matutunan dito sa aking channel, sa aking mga vlogs. In particular, tungkol to sa mga transaksyon sa lupa. Okay. Opo. Ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay yung yung tinatawag na adverse claim sa lupa. Sino ba ang pwedeng maghabol sa Register of Deeds yan? Ibig sabihin, magpa-file ng adverse claim yung naghahabol sa lupa, at ito ay fina-file sa Register of Deeds. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sino-sino ba ang mga may right or interest na gawin ang paghahabol sa sa lupa, at ito ay i-register sa Registry of Deeds kung saan nandoon yung lupa, na yung Register of Deeds na sumasaklaw sa lugar kung nasaan ang lupa. Okay, so ayan, pag-usapan po natin yan, panibagong topic. Alam niyo po, may mga sitwasyon kasi na yung ating inaalaga ang lupa, yung ina-expect natin na magiging property na natin, ay napapapunta sa iba, o in the meantime ay nakukuha ng iba dahil hindi tayo naiintindi, hindi tayo iniintindi ng mga gustong kumuha ng ating lupa. So, merong mga yung party na may interest o mayroong right para sa isang parselang lupa o maraming parselang lupa, at ito ay kailangan lamang gumawa ng required na dokumento para mailaban nila yung kanilang interest at yung kanilang karapatan sa sinasabing lupa. Okay, so sino-sino ba ito? Unang-una, yung unpaid seller. Unpaid seller. Anong ibig sabihin natin na? Halimbawa, nagkaroon ng bentahan ng lupa, may DOAS o Deed of Absolute Sale. Napakiusapan ng seller na transfer muna yung title sa pangalan ng buyer bago bayaran, o kaya kalahati lang muna binayad, pagkatapos ay ililipat muna yung titulo sa pangalan ng buyer. Ayun. Pero sa katagalan ng panahon, nailipat na ang titulo, hindi pa rin ibinibigay yung kalahating amount ng usapang bentahan o bilihan ng lupa. Kahit na patuloy ang pag-demand ng seller sa buyer na bayaran na yung kalahati nung napag-usapan, ayaw pa rin magbayad, maraming dahilan. So anong dapat gawin? Pwedeng mag-file ng tinatawag na Affidavit of Adverse Claim sa Register of Deeds. Ano ba yun? Magpa-file ka ng Affidavit of Adverse Claim sa Register of Deeds, indicating therein na ikaw ay may right
over the property, ikaw ang dating may-ari, binenta mo ito, pero hanggang ngayon ay hindi kompleto ang bayad. Hindi kompleto ang bayad. So, hanggang hindi niya nababayaran, hindi mo ipapatanggal yung adverse claim. Okay. In fact, pag naitatak ang adverse claim sa title na hawak ng Register of Deeds, meron kang 30 days to file a direct or an action in court for the yung execution, kung ano man ang gusto mo, kung payment of the purchase price, o kung gusto mo nang hindi naman natin kung gusto mong i-cancel ang dahil napakatagal na ng bentahan, bahala ka na sa pagpa-file ng proper action yan in court. Pero kung adverse claim, hinahabol mo siya dahil hindi ka pabayad, hindi ka fully paid. Yang remedy na yan, pagpa-file ng adverse claim ang pwede. Okay. Pangalawa, sino bang pwede pa? Yun naman, on the side of the buyer naman, yung hindi mai-transfer ang titulo. Nabayaran mo naman, ikaw ang buyer, nabayaran mo na. Nagta-transfer ka na ng title, na bayaran mo na sa BIR ang mga buwis, sa assessor ang transfer tax. Pagdating sa Register of Deeds, hinihingi mo na yung title dun sa seller, ayaw namang ibigay. Ang daming dahilan. Pag minsan hindi mo na maintindihan at tumatagal ang panahon, hindi mo na ililipat ang title sa pangalan mo. So anong dapat gawin? File ka ng adverse claim dahil hindi mo ma-register ang deed of absolute say ninyo ng seller mo, sapagkat yung title ayaw i-surrender sa iyo. So there is failure to register the title in your name, in the name of the buyer. Okay, yung pangalawa yan, yung mga buyer na hindi na ibibigay ang titulo, o kaya nagkakagulo pa sa titulo yung mga sellers. Ayan, pwedeng mag-file ng adverse claims. Okay, next. Pwede rin naman, halimbawa ang titulo ay nasa pangalan ng mga magulang na wala na. Sabihin natin na yumao na ang mga magulang, ngayon hindi pa nababayaran o natatransfer ang title sa pangalan ng mga heirs. Ngayon, hawak ng isang kapatid o magkakapatid, anak sila ng registered owners, magkakapatid sila. Ngayon, yung isa isinanla yung titulo ng lupa, hindi sa bangko, hindi sa financial institution, kundi sa isang tao lamang na nagtiwala naman sa kanya na yung mga kapatid niya ay approve the mortgage, yung sanlaan. Hindi rin alam ng pinagsanlaan na ganun ang yung pala hindi alam ng mga siblings, ng ng ibang kapatid na isanla ng isang kapatid. Later on, nalaman na ganun, hinanap ang titulo. Ayun. Pwede magpa-adverse claim yung mga magkakapatid, yung mga kapatid na maapektuhan ng pagkasanla nung isang kapatid. Sapagkat, syempre nga naman, kung hindi matubos yung sanla, hindi mawawala yung lupa. Mawawalan sila ng lupa. Okay, may ilalaban pa sa korte yun. Ngayon, bagamat may pagkukulang doon yung pinagsanlaan, sapagkat dapat ang nagsasanla dapat yung buong yung lahat ng magkakapatid. Pero kung ang mangyayari, isa nga lang ang nagsanla, di merong pagkukulang doon yung pinagsanlaan, sapagkat dapat aware siya. Very careful siya na tanggapin ang sanla at alam dapat niya, o malaman dapat niya na yung mga ibang kapatid ay aprobado doon sa mangyayaring sanlaan. Okay. So, ayan.
Yung mga heirs po yan na nade-deprive dahil ginalaw ang titulo ng lupa without their consent. Without their consent. Okay, number 4. Pwedeng mag-adverse claim yung mga creditors, yung mga nagpautang ng pera, pero ang ipinarenda ay yung titulo ng lupa. Yung titulo ng lupa. Meron tinatawag na real estate mortgage contract. Yung sanlaan ng lupa. Meron titulo. At merong nagpahiram ng pera. Yun ang creditor. Tandaan lang natin dyan, dapat yung security for the loan o yung tinatawag na most common term na collateral ay yung lupa. Yung titulo ng lupa ang evidence of the parcel of land. Yun ang hawak ng creditor. Pwede yan sa bangko, pwedeng financial institutions, pwede rin naman sa mga tao. Yung mga creditors na yan. At kapag yan ay halimbawa ay naapektuhan ang kanilang right or interest over the property dahil ginamit na security for the loan, ay pwede silang magpa-adverse claim. Pag halimbawa, ibinenta ang lupa ng nagsanla, abay pagka-bente, biglang naglaho na lang itong nagbenta at nagsanla rin ng lupa at the same time. So, pwedeng magpa-adverse claim ang creditors niya. Creditors. Okay. Ito. Pwede rin naman susunod yung mga co-owners. Halimbawa, 2 kayo sa titulo, 3 kayo sa titulo, isa lang yung nagsanla. O isa isa nagsanla, isa nagbenta without the knowledge of the two co-owners. Yung co-owners na yan, pwede na mag-file ng adverse claim sa Register of Deeds agad para maprotektahan nila yung kanilang share sa property na yan. Lalo na kung equally divided yung share nila doon sa property. Okay. So, dapat ganun po. Yung tinatawag ng mga co-owners o yung kapwa may-ari ng lupa. Dapat ay kapag nangyari yung gano'n, dapat mag-file agad ng adverse claim. Okay. At yun nga, yung sa huli, yung mga pinagsanlaan, dapat ay ito naman yung mga bangko na, mga financial institutions na ang titulo ng lupa. Although, mostly ang titulo ng lupa niyan ay hawak ng mga banks and mga financial institutions, lalo na sa mortgage. Medyo careful na sila dyan. Pero just in case na alam nila na nagawa ng paraan, nakapag-produce ng another title na hindi natin alam kung fake o hindi, ay maaaring magpa-adverse claim agad ang mortgagee at mag-file ng adverse claim sa Register of Deeds in order to protect their right over the property na ginamit as security for the loan. Okay. So, yan po lang ang mga ilang mga individuals or mga associations na pwedeng mag-file ng adverse claim paghahabol sa lupa sa Register of Deeds para maitatak yung affidavit of adverse claim sa title na hawak ng Register of Deeds. Bakit po mahalaga yun? Kasi kung halimbawa bibili ng lupa o isasanla muli ang lupa, usually yung mga maingat, cautious na mga nakikipag-transact ng ganyan, mga banks, etc.,
ay kumukuha muna ng certified true copy sa Register of Deeds. At doon, makikita, may nakatatak na adverse claim. Hindi yan bibilhin, hindi yan tatanggapin ng sanla, at mababaliwala yung yung claim noong nagsasanla at nagbebenta. Sapagkat merong makikitang nakatatak na ganon, ibig sabihin, merong umahabol sa lupa. Okay. So, sana po, maliwanag yan. Mag-ingat tayo sa pagbili o pag may nagsanla sa atin ng mga titulo. Tingnan natin kung merong mga ganyan. Sapagkat magiging problema niya yan balang araw kapag hindi kayo aware sa mga ganyang adverse claim na umahabol sa lupa. Yun naman sa mga gustong umabol sa kanilang lupa at dahil sila, yung right nila at interest over the property apektado, yan po ang inyong remedy. First remedy, magpa-adverse claim para maitatak sa sa titulo na hawak ng RD, hindi na po yan muna magagalaw. At meron kayong 30 days to file an action in court para ilaban yung inyong right or interests sa property. Okay, so hanggang dito na lamang po. Mahaba na po itong aking vlog. Sana po ay may nakuha kayo ngayon. At magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat!